Hello guys! Welcome back to my channel. Ako nga pala si Kuya Rai. Welcome to RaijuGG.tv and we are playing Maximum Level Novice. Yan. Main Novice tayo dito sa Vision Ragnarok Online. Makapansin nyo, max level na tayo 255. Perma Novice ang tawag dito sa ginagawa natin. And we are on episode 4. Episode 4 na tayo ng ating adventure. Last time we created wings. Yan, gumawa tayo ng angel wings last time. At we also did a preview dun sa gagawin nating weapon para dito sa Perma Novice natin. Kasi so far, ang meron tayo is yung mga freebies pa lang na binibigay ng server sa mga, syempre sa mga bago, sa mga newbies. Yan, meron plus 10 and ito yung tawag nila. Ito yung mga ano, armors nila dito. Visionary. Nakakatuwa kasi after the long weekend, sobrang excited yung mga tao maglaro. At nagkaroon ng maintenance nung linggo na to. So, matagal tayo bago nakapag-content ulit. And sobrang daming na bago. Well, yun pa rin naman siya. Pero to give you a preview what's going on, punta tayo ng Frontera. Ayan. Festive na rin yung ano yung loading screen natin. Ayan, daming tao naglalaro. Oh. Daming excited. Kasi actually kakabalik lang ng server kahapon yata. Medyo late na rin maraming nag-aabang. Tapos kung mapapansin nyo, may green na yung sahig. Ayan, andito na. Andito na tayo sa quest room. Andito na lahat, hindi na natin, wala na to, yung at quest. Hindi na siya gumagana kasi nandito na lahat nung kailangan nating na mga guides or sorry, yung mga NPC pala na kailangan natin para dun sa mga quest natin. Ito yung official quest. Nakakatuwa to eh. Ang tawag namin dito is vanilla. Yung ito yun know, yung mga headgears na chine-check mo sa Rate My Server. Tapos andito na rin yung recipe. Pero merong extra na playtime points na required. Pero para sa akin okay lang din naman yun. Kasi hindi ka na mag-warp, di ka na pupunta sa kung saan saan na mapa. Andito na lahat, nakalista pa, kumbaga, ayun, organized na siya. Ayan, official quest shop. Nabubulol pa ako. Ayan. So, custom shop natin, quest shop. Andito na yung mga wings, yung last time na pinakita ko sa inyo. Ayun na siya, oh, makikita nyo na. 'Di ba? Ang ganda. Tapos pag dinrag mo siya, para ka na lang bibili, pero may recipe. Ayan, ang galing nung idea nila, nung in-update nila to. Sobrang nakaka, nakaka benefit dun sa mga OC, mga medyo OC gaya namin. Ayan o. Pati yung Icarus weapon na hindi pa natin na-discuss, hindi pa natin nadadaanan. Pero hindi kasi natin magagamit to eh. Pero ayan, skip natin yan. Pero ito yung pin-review natin last time, yung Fist of Fury na pwede sa Novice. Gagawa tayo niyan. Ayan, sneak peek lang uli. Ano yung required? Ayan, sobrang dadali lang. Ayan. Dito na lahat. Meron pa ditong, ayan, Break the Seal Quest. Yung mga items, ayan, pa-preview na rin natin. Nakakatawa, no? Dati kasi hindi mo makikita yung item mismo. At ang maganda pa dito, pag ni-right click mo siya, makikita mo na yung stats. Hindi mo na i-google, hindi mo na hahanapin dun sa guide, talaga makikita mo. Tapos, naka-list na rin siya. Automatic niya rin madidetect kung meron ka na nung recipe, kung ilan pa yung kulang mo or kulang ka pa. Ito naman, spoiler na rin. Ayan, nagkaganda ng, meron mga, ano, ang tawag dito tier equipments. Ayan, tier quest shop nga, sabi niya dito. Big sabihin, meron kang regular na headgear, wings or equipment, pero ile-level up mo siya to next tier. Hindi ko alam kung bakit hindi tier 2 pero 'di ba? 'Di ba? For example, itong traveler hat na tier 1. Ayan, meron na siyang Roman numeral number 1 dun sa kabila. Pag nilagay mo siya dito, papakita niya sa iyo yung ayan, ito yung reward mo pero ito yung required mo na walang Roman numeral. Ayan. Siyempre mas maganda yung bago, mas maganda yung stats. Pero bakit hindi kaya ito yung tier 1, no? Tapos ito yung tier 2. Kasi nga, di ba, nag-level up. Pero regardless, yung stat naman kasi ang hinahabol ng mga players dito. So, ayan, may equipment, accessories, ayan.
Headgear, saka wings. Ayun, tingnan natin yung mga accessory. Ayun, no? Ganda, di ba? Dex plus 6. For example, sa accuracy. Pero yung accuracy rin kasi, Dex 4 lang siya. So, laki yung bigay. So, andito na siya lahat. Andito na rin yung quest, yung ginawa natin last time. Ito, oh, yung Mission Master natin. Pati yung daily quest board. Ayan. Tapos may mga bagong mga NPC, armor, enchant. Ito bago lang to. New feature to. Naglalagay siya ng stats dun sa equipment or armor in that case. Dito na rin si Blueprint Manager, wala na siya sa labas. Ayan. Tapos punta tayo doon sa kabilang room. Ang dami. Palawak na ng palawak yung mga rooms pero hindi na siya nakakaligaw. Nasa isang lugar na lang siya tapos doon mo na lang hahanapin yung kailangan mo na NPC. Bap lang tayo saglit. Ayan. Konting buff. Tapos, dito naman lahat ng related sa ito yung changer, change name, change gender, NPC. Dito ka makakakuha ng vote points. Hindi pa ako nakapag-vote dito sa account na to. Pero sa Playtime Shop, ayan. Nandito na rin siya. Pwede ka bumili ng mga yan. Ah, nga pala, ang isang playtime hour would give you 1 point. So, ganun siya. Tapos, in job costume, costume maker, andito na rin. Reward for 1 hour gaming. Ayan, itong hourly rewards natin. Sige, lagyan natin civil servant. Mali pa tayong type. Thank you for answering. Tingnan natin. Uy! Uy! May reward. Ang reward natin ay Dex plus 7 na food bumps. Nice, nice, nice. Okay. So, siguro yun muna yung showcase natin. Yung one of the good features na ginawa nung developers natin sa Vision RO is yung kinompartmentalize na nila, nilagay na nila sa isang lugar or specific rooms yung mga similar na mga NPCs or similar or related na mga NPCs. Ayan. Tignan nga natin. Claim your gift code pero meron gift code for compensation this weekends at saka itong Halloween pero parang per IP lang yata siya. So nadidetect niya yata. So sabi niya dito na-claim ko na. So hindi ko na siya maki-claim uli. So it's okay. So dito na rin. Ayan, pakita ko lang yung ibang mga NPCs natin. Ayan, gacha po. Yung mga sugal, mga mahilig magsugal. Diyan, ng Zenny o kaya ng mga coins yan. Pwede yan dito. Andito lahat. So balik tayo dun sa gagawin natin. Gagawa kasi tayo ng weapon. Balikan natin si Quest NPC natin for Fist of Fury. Well, hindi naman pangit yung weapon natin. Actually, ang ganda niya. Double explosive, tapos naka-doppel tayo. Ayan, mabilis sa attack speed. Tsaka naka-paper. Pero kasi, this is just a level 1 weapon. Ayan, oh. Ang attack niya 38 lang. So, pero pag gumawa tayo nitong... Saan nga ba yun? Dito? Dito nga. Gumawa tayo ng Fist of Fury. Ang ganda niya, level 4 weapon siya. Tapos attack niya 83. So, kapag level 4 weapon ka kasi, mas mataas yung attack bonus mo kapag nag-upgrade ka. So, i-save natin siya. Mas malakas siya dito kasi ang dagdag lang to, konti lang. 38 to, compare mo naman yung 38 na base attack sa ATO. Doon pa lang, panalo na. Tapos, gagawin pa natin to ng, ayan, gagawa pa natin siya ng wings. Ayan, nakalagay na, oh, critical, attack speed, tsaka, ayan, random autocast for Fury. Yung Fury kasi, critical rate din yun. So, mababawasan na yan yung stat natin. Actually, yun ang gagawin natin today. Magre-reset tayo. Pero tignan muna natin kung ano yung bonus ito. Paano to gawin? Oh, nako. Medyo mahirap pala. Madami. Kailangan natin ng MVP shard. So, yun ang gagawin muna natin ngayon. Saka natin gawin tong wings. Mag-reset muna tayo today. Kasi, kailangan nating matank yung MVP at makakuha tayo ng MVP shards. Yung kasi
isa sa mga requirements nung wing at saka nung weapon na gagawin natin. Ha, ayan. Sobra kasing sobrang wala tayong fit. 12k lang HP natin. Tignan natin kung hanggang saan natin siya masasagad. Reset tayo today. Reset tayo ng stats. Ayan, 185. Okay. Ah, siguro dahil naka-shield o dahil wala. Wala talaga. Sige, tignan natin. Magtatagdagan kaya natin yung stat nito. Doon tayo sa medyo walang masyadong tao. Ayan. Yan. Medyo timing dito. How to Ayan. Lagyan natin ng slash ag. Tingnan na natin kung ilan yung bigay ng vit niya kapag, ay, HP rather, kapag isasagad natin siya. Plus 255. Hanggang saan kaya abutin? 18 lang. Mababa pa rin. Mababa pa rin. Pero tignan natin kung paano natin siya masasagad. 18. Isip ko kasi kung kaya natin paabutin ng kahit na 20k or 20, oh yun nga, 20 to 30k yung HP natin. Medyo realistic na yun, makakapag ano tayo, makakapag MVP. Pero gagawa natin ang paraan yan. Tignan natin kung paano natin mapapataas. Mali. Hindi tayo mag-change ng job. Ano tayo? Permanent novice kasi tayo. Reset tayo ng stat. So, slash agi. Punta tayo dito. Maingay dun sa map. Tanggalin na lang nga natin yung sound. Game settings. Yan. Off na lang muna natin. Medyo malakas kasi siya. So, slash agi plus 80. 190 na siya. Pwede na rin naman. Tignan nga natin kung gamit ba ito ng novice? Hindi, no? Ito pwede. Hindi tayo ng 20. Kasi, feeling ko kaya natin. Ay, mali. O, ayan. 196 naman tayo ng 81 na Algae. Tignan nga natin kung ilan yung sagad natin na attack speed. Kasi ang goal lang naman natin is magkaroon tayo ng maximum attack speed. Okay lang naman yung flee kasi meron tayong luck. Reset tayo ng stat. Oh, 196 na siya. Hindi naman pala natin kailangan ng Agi. So maglagay na tayo ng strength. 254 slash luck plus 120. Kailangan ba natin ito ng ganun to kataas? 50, tingnan natin. 100. Siguro taas natin yung luck natin. Mga 70, 75. Critical rate. 80. Kaya pa eh, no? Sige, yan muna. Tapos saka natin lagyan yung VIT. Pabutin natin ng kahit 15k. Ayan, 15k na siya. 120, 129. Ayan. Tapos sagad na natin sa lock. Tapos, tignan natin kung hanggang saan naabot yung lock. At, yun na yun. Sige, sa VIT na natin ilagay. Tapos may mga butal. Ayan, tsaka natin ayusin. Okay na yan, 87% na critical rate. Mataas na yan. Kasi, meron kasi tayo nito eh, Arta. Van Berg card. So, yung chance natin na mag-critical lang maximum for 5 seconds is secured na tinan natin dito. Kung gaano kataas yung chance. Okay na yun, no? 15k. Tingnan natin kung kaya natin mag-MVP. Yun. Isa pa nga palang gagawin natin today. Even before we proceed with yon, maglagay tayo ng mga gamit dito, mga kailangan natin na items. Kuha tayo ng guild package kasi isa yun sa mga freebies na ginagawa na binibigay ng server for mga nagmamigrate na guilds, pero pwede rin kasi natin siyang gawin na tayo na mismo yung
gagawa ng guild natin. Ayan. So, kuha lang tayo ng Imperium at Warp Orcs done 02. Ayan. Yung Orc Skeleton kasi nagda-drop siya ng Imperium. Kung di ako nagkakamali. And hindi siya nag-drop. At ayaw niya mag-drop. Sige pa, kaya pa natin yan. Hanap pa tayo. Kailangan natin ng guild. And, teka lang. Wala ba tayong flywing? Parang, naubos na ba yung flywing natin? Ah, meron pa. Ayan, nice one. Fly-fly na lang tayo. Tama ba kung orc skeleton o orc zombie? Parang naalala ko si orc skeleton talaga. Pero, try natin lumabas ng portal. Pag hindi siya nagda-drop. O, diba? Hindi tayo masyadong tinatamaan. Kasi nga, op, anti-aggro. Ay, yun o yun. Naku, sa kabila pala tayo dumaan. Dito tayo sa kabila. Di ba dito yung M? At who drops Imperium? Imperium. Ay, M pala. Imperium. At Golden Savage. Bakit wala? 714. 714? Bakit wala? Sige, labas na lang tayo. Dahil ayaw niya mag-drop. Yung isa kasi na monster, Mimic na nagda-drop. Pero kaya naman natin din. Kaso ito lang yung unang pumasok sa isip ko. Na nagda-drop ng M. Pero saglit lang naman yan. Hindi naman tayo masyado magtatagal. Makakuha rin tayo ng M. Nasaan na ba yung mga orc? Ayan. Wala pa rin, no? Grabe. Sige. Mukhang lilipat tayo ng map. Punta tayo sa Mimic. Mas mabilis ata na. At where is Mimic? Mm, Mimic lang ay normal lang. Thanatos Tower. At Warp THATO2. Ito sure to meron ng Imperium. Hindi na tayo mapaya. Ayan, Mimic. And ayun, Imperium. Nice one. Ayan. Ayan. Meron na tayong M. Ayan, sorry sa dead air. Sobrang focus, ano. Gagawa muna tayo ng, ayan, ng guild natin. Aba? Shameless plug. Ay, hindi ko magana. Mm, ayan. Ay, yun. Nice one. Oh, dahil tayo yung GM nito, di ba? Wala nang hiya-hiya. Rekta na, like and subscribe. Ayan. Let's go. Tapos palitan na rin natin yung hmm, ayan, wala pa tayo emblem. Hanap na lang tayo ng emblem later today. Tapos guild participation. Ito pala, guild board. Ano na? Guild package pala. Hmm, bakit wala?
Hmm. Per IP na rin ba yon? Ano nangyayari? Bakit hindi siya maklaim? Tanong natin kay GM. O kailangan ba kaya natin siyang ipa-level muna? Hmm. Yan. Hindi natin sure kung bakit, pero siguro. Itatanong natin kay GM kung bakit hindi tayo makakuha ng guild package. Kailangan ba natin ito? Tignan nga natin sa mga susunod na episodes. Ayan. Pero, so far, nakapag-extend tayo ng HP. Nakagawa tayo ng guild. So hindi natin sure kung bakit hindi tayo nakakakuha. Hindi tayo nakakuha ng guild package. Tatanong na lang natin sa mga developers. Kasi nga, sabi nila, actually kagabi, um, napuyat din kami kasi chinek din namin yung mga bugs ng Blueprint. For some reason, may sobrang malalang bug yung sa MVP Blueprint. Marami pang inaayos kasi nga, hindi to repatch, ano to re-download to. So, ayun, marami pang mga ina-update. Pero, so good. 'Di ba? Maganda pa naman yung mga updates natin. Sige nga, try natin kumuha ng since Agi based, luck based tayo, try natin pumatay ng isang MVP. Tignan natin kung, ayan, enter MVP arena. Tignan natin kung kaya natin para makagawa tayo ng wings. MVP Arena 1. Yan. Anong MVP kaya ang kaya natin? Hindi nakakapag-teleport dito, pero pwede ka mag-warp pag alam mo yung pangalan ng mapa at warp. Ayun, Mistress. Let's see. Kaya natin siya. So far, so good. 87 critical. Tingnan natin kung mag-poproc yung Arta natin. Hindi pa. 50% na siya. And so far, pag tinatamaan tayo, very minimal lang naman. Tapos nai-heal na rin tayo dahil nga meron tayo nung set. Ayan, nasa Hornet ako nakatutok. Hindi ko na matutukan yung asa na yung Mistress. 14%. Ayan, 9. Oh, mas lumalakas siya pag mas malapit na siyang matay. And just like that, napatay natin as a novice yung Mistress, our first MVP dito sa Vision RO using a permanent novice character. Tignan pa nga natin yung isa. Kung kaya natin yung Mistress, kaya din natin yung iba. With 15,000 HP. Hindi nga tayo masyadong tinamaan eh. Ito. Oh, mas malakas. Ibig sabihin, mas mababa ang defense ng Edga. Oops. Teka, takbo tayo konti. At nag-skill siya. Masakit yung skill na yun. Nakakabasag yan ng weapon, armor, equipments, etc. Takbo tayo uli. Yun lang. Hit and run lang tayo. Konting hit and run. So mukhang kailanganin natin ng Baphomet card dito para ma-wipe natin yung mga mobs para mas malinaw natin siyang ayun, namatay nga tayo kasi may apoy. Sige, balikan natin yan. Tignan natin kung gaano tayo kabilis makakakuha ng MVP shard. Ayan. Balik tayo dito. Takbuhin lang natin siya konti. Ayan. Tsaka guys, kung napapansin nyo, yung gamit natin, wala pa tayong cards.
So pag naglagay tayo ng cards, mas mag-improve pa yan definitely. Yung HP natin, yung flee natin, yung hit rate, pati yung defense natin sa monster. Oops, oops, oops. Mukhang kailangan na natin gamitan ng potion. In this case, gagamit tayo ng YGG. Hindi rin pala tayo nakapag-awakening, no? Sige. Gamitin tayo awakening potion para pampabilis. Enter MVP arena. Ayan. So sa mga hindi nakakalam, ang shortcut dito ay @warp pvp _n _8 dash. Ito kasi 2. Map 2 na to. I think hindi to. Hindi pala to 8, sorry. 1? 1 yata to. Ayan, 1 nga. Map 1 nga ba ito? Map 1. Map 1 nga kasi yun pa rin yung Edga kanina. So baliktad siya eh. Up, lagay na rin natin yung pots natin, yung YGG. And up, anti-aggro muna, heal. Kasi 'di ba last time nakita nyo kahit naka-play dead tayo, nag-heal siya. So, ayan, takbo tayo uli. Banatan natin yung mas bawas na. And yun, napatay natin yung isang Edga. Ito naman isa. Try natin. Baka ito naman mag-drop ng MVP shard. Kailangan kasi natin yun eh. And tingin ko magda-drop na to. Kasi pangatlo na to eh. Most of the time talaga. Ay, hindi na nga. Medyo nahihirapan tayo kasi wala pa tayong mga cards dun sa ating, wala pa tayong mga reduction. So pag tinatamaan tayo, medyo makati pa talaga. Pero nakita nyo naman, nagtatagal tayo. So kung ang gamit nyo dito is a different job, let's say, gamit mo is a sniper, saglit lang to sa'yo. Gamit ka ng assassin, ayun, wala pa rin tayong nakukuhang shard. Bakit kaya? Medyo madamot ngayon ah. Natin tong isa. Yan. Kung gamit nyo is a different character, third class, syempre, siguro isang pitik nyo lang dito, patay na to. Nakagawa na kayo ng wings, mas mabilis kaysa dito. Pero, kung nakita nyo naman, kayang-kaya pa rin naman natin. Hindi pa rin naman siya impossible, o di ba? Napitikan pa rin. Ayan. So, balik lang tayo doon. Balik lang, tapos gamit tayo uli ng awakenings. And prepare natin yung... Ayan. There you go. Boom! Ayan! Sakto! Boys and girls, nakakuha na tayo ng isang MVP shard gamit ang novice. So, sabi nga, mahirap lang siya konti kasi nga, hindi pa natin alam yung strat. Konti pa lang yung cards natin sa equip. Marami pa tayong bubunuin. Pero, kaya natin. Hindi imposible. Very possible. Kung possible sa akin, mas posible, mas kaya nyo. Kung kaya ko, most definitely, mas kakayanin nyo. At mas may enjoy nyo tong server na to. Ayan. So, kung, ayan, meron pa isang ayan. So, if you are curious at gusto mong makasama kami maglaro dito sa Vision Ragnarok Online, lalagay ko yung link sa description below para magkita-kita tayo. Lalo ngayon, maraming updates. Sobrang nakaka-enjoy maglaro ng Vision RO ngayon. May mga freebies, ayan, di ba? May mga bagong quest na pwede mong gawin. May mga headgears. At hindi pa, we're just on the tip of the iceberg. Marami pang pwedeng i-enjoy dito sa Vision RO. Di ba? Kaya, yan. If you want to join us, enjoy this game, visit the website. I'll post it on the link pero below. So, ayun. Ito. If you have questions, guys, you have suggestions, and syempre, if you have donations for a newbie sa isang perma-novice na character, huwag kayong mahiya. Comment it below o kaya PM nyo ako in game. Ayan, nakikita nyo naman ako. Ako lang yata yung Raichu dito. Ayan.
So, message nyo lang ako if you have questions, you have any suggestions, and any comments, whatnot, dito sa Vision R Online. Ayan. Siguro dito natin tatapusin yung video natin for today. See you on the next episode. Bye!